whose power is at work in us. By this power, He can do infinitely more than we can ask for or imagine. Glory belongs to God in the church and His Christ Jesus for all time and eternity. Amen. Amen. Praise the Lord God
you, to lift up our praises to you, Lord. You are faithful. Meron ba tayong handala-dalang pasasalamat sa Diyos? Sa loob ng 5 buwan ng kanyang kabutihan, umabot tayo hanggang June 1, June 2. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. We welcome your presence in this place, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Yes, salamat sa Panginoon. Kung babalikan natin ang kabutihan ng Diyos sa 5 buwan, marami na tayong magpapasalamat sa Diyos. Amen? Kung ating iisipin ang mga ginawa ng Panginoon for this past 5 months, napakarami. Kulang ang salitang salamat para sa Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon na ating Diyos sa tagapagligtas. Come on, let's lift up the name of Jesus. Hallelujah. Wow, praise the Lord. Woo! Happy June month! And we're welcoming the month of June. Sino dito excited ka sa gagawin ni Lord ngayong buwan? Woo! And you know, it's always good when we come to the house of the Lord expecting. Sabihin natin sa katabi natin, expect great things. Amen. Expect blessings. Expect healings from the Lord. Amen. Expect favor from Jesus. Hallelujah. We welcome everyone to Jesus Coffee Church, and napakasarap simula ng buwan na nagpupuri tayo sa Panginoon. Amen. Ito ay ginawa ng mga Israelite. Bago sila tagumpay, nauna ang pagpupuri sa Panginoong Diyos sa buhay. Amen. And we will always start the praising and singing this song. But you know, we added in our service the promises of God. Minsan sa dami ng mga problema at pagsubok, naglulungkot, nagdududa, pero kapag naaalala natin ang mga pangako ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos, ang sabi ng Bible, it is yes and in Christ Jesus. Amen! All of God's promises. That's why handa na po tayong tanggapin ang mga pangako ng Diyos na ito sa ating buhay. Sabay-sabay tayo. Let's believe it. Let's receive it in our life. Come on, lift up our hands and receive it. God will bless the works of my hands. I will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice that is raised up to accuse me. These benefits I will enjoy. My vindication comes from the Lord. I will flourish like the palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, amen, we will be satisfied. With goodness only, goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health, heal my wounds, for by the stripes of Jesus Christ, I am healed. We receive it in Jesus' name. Let us join in a word of prayer. Can you lift up your hands to the Lord in surrender? Alam nyo, yung pagtaas natin ng kamay ay nagpapakita ng pagsuko at pagpupuri, kasabay nito yung pagtanggap ng pagpapala ng Diyos. Lord, we're receiving all of these promises in our life. Lord, we're believing that it will happen in our life. Father who is faithful, the Lord who never changes. Lord, we thank you for your great and good promises. Lord, thank you as we come to your house. We will enter your courts with thanksgiving and your courts with praise, Lord. Dala namin ay pasasalamat. Dala namin ay pananampalataya that this month of June, we will experience the goodness of the Lord. This month of June, Lord, we will receive the blessings in sa aming pangalan, Panginoon, dahil ikaw ay naghanda na ng mga pagpapala. Lord, this month of June, we expect, Lord, na mararanasan namin ang mga dakilang kamanghamanghang bagay na gagawin mo sa aming buhay. This month of June, Lord, aapaw ang pabor mo sa aming buhay. Ikaw ang Diyos ng Ama ng ulan, ibubuhos mo ang ulan ng pagpapala sa iyong mga anak. Ulan ng kagalingan, ulan ng kalakasan, ulan ng magandang kalusugan, panunong balik
samahan ka sa aming pagpupuri. Dwell in the praises of your people. For in your presence, there is peace. In your presence, there is fullness of joy. In your presence, there is healing. In your presence, there is freedom. And Lord, we thank you for we receive every blessing, every testimony, every miracles from heaven. Everything, Lord, that you have prepared for your people. We receive it, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Come on, everybody, shout! Come on, our hands to the Lord. The Lord is good, and His mercy and love endures forever. Amen. Patuloy natin pagpurihan natin Panginoon. Lord, we won't stop.
Allow me to read this verse, mga kapatid. In Revelation chapter 4, verses 8 to 11, it says, Day and night, they never stop singing, Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. You are worthy, our Lord, to receive glory and honor, for you created all things. I believe God deserves all the highest praise, and God deserves our glory, honor, and praise. So let's lift our hands to Jesus, our voice, and if God tells you to kneel down, hayaan mo ang sarili mo na magpalubog sa presensya ng ating Panginoon. The greatness of
communion elements, let us read and meditate on the Word of God. But before we partake the bread and the cup, let us join in a word of prayer. A prayer that will admit that we are sinners before Him. That we will confess that Jesus Christ is Lord. And believe in our heart that God raised Him from the dead. Before we partake, let us examine ourselves. Kung tayo po'y nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sa ating mga panalangin, galing sa puso, as we close our eyes and bow our heads, everyone joining us in this prayer, sabihin natin ang panalangin ito, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Isa akong makasalanan, linisin niyo po ako ng banal mong dugo. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's lift up the bread. Thank you, Father. Thank you, Father, for all your sufferings. Lord, you have been all through the pain, the sufferings, all the wounds, for us to receive forgiveness and healing. And Lord, we thank you and we remember all the things that you've done, your finished work on the cross. Panginoon, inaalala po namin kung paano ikaw ay nahirapan, binugbog, sinaktan, nilatayan, lahat ng kahirap, pero Lord, tiniis mo yun. Tiniis mo lahat ng hirap para magkaroon kami ng kagalingan. Ang lahat ng sakit para matanggap namin ang kagalingan. Kaya Panginoon, as we remember all your works, all the pain in your suffering, tinatanggap din namin. We receive, Lord, your healing in the name of Jesus. Spiritual healing. You will bring back the fire in our hearts to serve you. Spiritual healing, and we will go back again to the word and prayer. We'll go back again to serving you with all our hearts. Emotional and mental healing. Those who are depressed, experiencing anxieties, worries of life, Lord, you are freeing us from this. And you are healing our minds, even our hearts. We receive physical healing also, Father. Hindi lang pangkaligtasan sa langit ang dinulot yung pagliligtas sa amin, kundi maging ang pagkagalingan sa aming mga physical na katawan. Kung paano ka nagpagaling noon, ikay nananatiling parehas ngayon, tapat, maging sa kinabukasan. Kaya Panginoon, tinatanggap namin ang kagalingan sa aming katawan. Mula ulo hanggang talampakan, Lord. Lahat ng mga sipon, ubo, minor disease, maging major disease, Lord. Cancer, mga bukol na tumubo. In the name of Jesus, we receive the power of the healing of the Lord. By the stripes, we are healed. Even the problems, internal organs, may problema sa liver, sa kidney, Lord, we receive healing miraculously, Lord. You are the one who heals. You are a great healer. We call to your name, Jehovah Rapha. We receive your healing, Father. In Jesus' name, amen. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." The blood of Jesus, who was shed for the forgiveness of our sins. Dahil sa kanyang dugo, tayo'y pinatawad na. Dahil sa kanyang ibinuhos na dugo, tayo'y malinis na sa harapan ng Ama sa langit. At tayo'y meron ng buhay na walang hanggan. Dati tayo nasa kadiliman, ngayon ilipat sa kaliwanagan. Dahil sa kanyang banal na dugo. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, tayo'y nakasisigurado sa ating kaligtasan. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa banal mong dugo. Sa dugo na naglilinis sa aming mga kasalanan.
At araw-araw, Panginoon, kung paano namin nakita ang kapangyarihan ng dugo sa Biblia, tinatanggap namin ang proteksyon ng iyong banal na dugo sa aming mga buhay, sa aming mga katawan, sa mga property, sa possession, Lord, sa aming pamilya, sa aming mga anak. Dugo laban sa mga mangwawasak, dugo laban sa mga sakuna. Lord, cover us with the blood of Jesus against every work of the enemy, as we declare no weapon formed against us will ever prosper. Thank you for the blood of Jesus. We receive it, your forgiveness. In Jesus' name we pray. Amen. Written in the book of life. Kami mga pinatawad na, Lord, nilinis na kami, ginawa na kaming bago. Kaya Lord, hindi na kami babalik sa dati na aming buhay. Ang buhay namin sa iyo, patungo sa iyo, paliwanag ng paliwanag ang buhay ng mga matuwid. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na sumamba, maglingkod, magpuri, na ialay namin ang aming mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Kaya Panginoon, tanggapin mo po ang lahat ng lahat ng pagsamba. Sa iyo lamang, wala nang iba, Panginoon Jesus. Pinabalik namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat sa pagpapatawad mo sa amin, sa buhay na walang hanggan na naghihintay sa amin, sa katawan na bago na naghihintay sa amin, sa langit na hinanda para sa amin, sa mga mansyon, sa mga lugar, Lord, sa mga kwarto na naghihintay sa amin sa langit, sa mga pagpapala dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus, come on, let's celebrate the Lord. Let's celebrate. Are you forgiven? Come on. It's okay to worship Lord in Jesus. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the don't have gone before us, and all will believe. We sing the song of ages to your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Hallelujah. How great is our God. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Isang malakas na palakpakan sa ating Panginoong buhay at dakila. Hallelujah. We have a great God. And it's also great to see our brothers and sisters praising together in perfect harmony. Kaya naman, why don't we go around and greet one another? Kamusta ka? For another blessed week. Upo na po tayong lahat sa presensya ng ating Panginoon. And of course, sa mga may dalang mga anak, ayan mga bata, pamangkin, apo, we have kids church at the back na nag-ready na po sa kanilang mga activities. Thank you, Lord, sa mga teachers. And of course, we want to thank the Lord for the life of our worship and dance team. Salamat sa ating Panginoon. And maging ang ating mga online church. Kung kayo ay naitan for the very first time, kindly type new blessing. At sa mga naibitahan naman dito ng ating mga kapatid, you are welcome here at Jesus Comfy Church. Ayan, salamat sa ating Panginoon, sa mga first-timer. Salamat sa Diyos sa patuloy na pag-iimbita para sa ating Panginoon. And again, I'm Sister Isabel. Good morning, good morning! Sabihin nga natin sa katabi natin, good morning! At magandang ngiti. Ay, ang sarap makita talaga. Na alam mo, pag bilag pa lang ng mga mata mo, nakangiti na yung kasama mo, no? Hindi na kasi mako. Yung parang long week na stress, hindi na sa mukha, isinama pa dito sa church, no? Pero good news, yung mga katabi natin, ang ganda ng ngiti. Parang damang-dama nila yung supernatural overflow ng month of May. Sino dito nakalala supernatural overflow? Taas ang kamay, sumigaw ng amen! Grabe si Lord, no? Personally, ako din manghang-mangha doon sa ginawa ng ating Panginoon. Pero inyo yung grade ng anak ko, si JD, from 86 naging 96. Sino ba naman hindi mamamangha nun, no? 86, 96, sa ilang subject lang naman yun. Pero matataas naman yung ibang grade. Nakakagulat lang, dahil si Lord John, walang ganong kataas from 3rd grading to 4th grading. Kaya naman, pag sinabi talaga ng salita ng ating Panginoon at pinanampalatayaan natin, talagang magaganap sa buhay natin, no? Kaya mga kapatid, are you excited? This month of June, kung ano yung magaganap sa buhay natin, panghahawakan nating salita, at kung sino man ang mananampalataya, ay mananatili at mabubuhay sa kanya yung salita ng ating Panginoon. Amen ba? Thank you, Lord. Kaya naman, alam mo mga kapatid, dahil ang dami niyang nag-recognition, nag-moving up, nag-level up ngayong month na to, itong week na to, karamihan, di ba? Talaga naman yung Facebook natin, talaga napuno ng mga recognition, graduation, talaga naman yung mga anak natin, ang sarap tignan na sila'y nag-moving up, graduate, at nakikita naman natin talagang lumalago sila, di ba? Ang saya ngayon tignan na nakikita ko si Josiah. Diba? Dati namumulit lang sa kids church, ngayon naglilid ng prayer. Di ba, praise God yun? Dati nanggugulo lang, pero ngayon, glory to God. Isa na siya sa naglilid ng prayer sa kanila. Kaya, glory to God ang lahat ng yan. Sino dito ang mga graduate ng anak at
talaga namang nag-request ng mga anak nila ng mga regalo. Sino dito? May mga gift din sa mga anak nila. Ayan, si Brother Yuma. Talaga naman, kahit hindi graduate yung nag-moving up, nag-level up, diba? Ang sarap bigyan ng regalo. Pag yung mga anak natin, nakakitaan natin ng paglago sa kanilang buhay, sa kanilang pag-aaral, may mga award na natanggap. Alam niyo, ganun din tayo mga kapatid. Tuwang-tuwa si Lord pag nakikita niya na nagle-level up tayo, nag-grow tayo, lumalago tayo, lalo na dun sa ating spiritual na buhay. Kaya naman ngayong month of June, mga kapatid, hindi ko napapatagalin. Ito yung salita ng ating Panginoon na pangahawakan natin. Siyempre dito, for example, yung anak mo, graduate, no? Graduate ng grade 6, humiling kotse. Ibibigay kaya ng magulang? Di ba? Kasi, bata pa yun eh. Bakit mapapahamak siya? Di ba? Ganun yun. Kaya alam nyo, naisip natin na lumago. Dahil iba yung reward ni Lord dun sa mga malagong Kristiyano at nagmamature na Kristiyano sa kanilang pananampalataya. Amen? Kaya ito yung pangahawakan natin mga kapatid. In 2 Peter, or ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18, sabi dito, magpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy! Pag sinabi magpatuloy, huwag kang ihinto. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang absent. Tuloy-tuloy lang. Kahit napapagod na pupuyat, huwag ihinto. Alam mo, nakakahangang tignan, no? Diba? Nakakatuwang tignan yung mga anak ko, yung mga anak natin, diba? Na kahit payat na payat sila nung gabi, tapos pag sinabi magpapasok sa school, kahit nakapigit pag bumabangon at automatic parang pupunta sa siyan, ganun din yung mga employees, diba? Na kahit na wala silang gana nung araw na yun, bakit? Para saan ba sila bumabangon? Meron tayong rason, bakit tayo bumabangon everyday? Ginagawa natin everyday. Bakit tayo nagpapatuloy? Di ba mga kapatid? Iyan yung lesson natin nung nakaraan eh. Dahil dun sa reward na naghihintay sa atin sa langit. Again, back tayo dun sa ating salita ng ating Panginoon. In 2 Peter 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at pagkilala sa ating Panginoon. Saan daw tayo lalago? Sa grace, sa kagandahang loob at sa pagkilala, sa knowledge sa ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesus Cristo. Sa Kanya ang kalughatian ngayon at magpakailan paman. Alam nyo, background nung si Peter, ito yung last letter niya. Si Peter na na-encounter si Jesus, mga kapatid, tingin kayo dito. Si Pedro na tinatawag na the Rock. Pagdating sa kanyang pananampalataya, si Pedro na talaga naman, through his ministry, libo-libo ang naligtas sa pamamagitan niya. Pero ba, ito yung sinasuggest niya na gawin natin bilang pananampalataya. Sabi niya, magpatuloy tayo. Sabi mo again, magpatuloy ka. Kaya mga kapatid, ito ang kumbaga sinasuggest sa atin. Ngayong month of June, nagdaan na ang first half of the year 2024. And syempre gusto natin maranasan yung divine intervention. Kaya na mga kapatid, ang dalangin ko, this month of June, ito na yung ating pananampalataya, ito na yung ating ilo-look forward ngayong month of June at sa susunod pang mga buwan, nadalangin ko lahat tayo ay maging, because this month of June, kung ikaw ay mananampalataya, gusto mong mangyari sa buhay mo at gusto mong makatanggap ng mga pagpapala para sa mga mature na Kristiyano, this month of June will be the month of maturity! In the name of Jesus, makapalagay na tayo in different areas of our life. Maging sa ating pasensya, makikita kasi natin yung mga mature na Kristiyano. Alam nyo, napakahawa ng pasensya yan. Tignan natin yung katabi natin kung may marka na ng magiging mahabang pasensya. Tignan mo yung katabi mo sa kabila. Hindi na masyadong magagalitin niyan. Alam nyo, syempre, mga bata, laging nag-aaway-aaway, mga anak ko apat, nakumalingat lang ako, may nagsabulungan na dyan, may nagsuntukan, may nag-aaway-aaway. Yung mga Kristiyano, hindi na maging mabilis, uminit ang ulo. Amen ba? Sagot ng amen para hindi na lang tayo. Yung mga Kristiyano, hindi na yan makasarili at handa na yan laging magbigay, di ba? Hindi na selfish. Ganun din mga kapatid, in the area of giving, di ba?
ma-mature na tayo, ayun yung mga marka na pagiging mature in spirit. Kaya dalangin ko, in different areas, Lord, examine our lives, examine our spiritual lives. In the past 5 months ng ating pagiging Kristiyano ngayong year na to, Lord, nasaan na ba ako? Lumalago ba ako? Nagiging katulad mo ba ako? Because maturity, hindi lang siya sa edad natin. Hindi lang yan base sa katagalan natin, ilang taon na ba ako? Yung maturity, alam niyo ba, ang definition niya in Christian, maturity is being like Christ. Being like Christ. Maging kawangis tayo everyday ng ating Panginoon. Eh maging sa ating giving, sabi ko nga kanina, mag-mature din tayo. Isa pang marka ng pagiging mature na Kristiyano ay pagiging masunurin. Alam niyo yung mga bata, maiwanan, hindi na nakikinig yan eh. Nagkukwentuhan na yan. Lalo na yung mga bandang likod, yung mga hindi nakikinig sa teacher, ang ingay-ingay lagi doon sa likod. Yan yung mga marka nung hindi ba, ganun ka na ko. Kaya dalangin ko na pag may nagsasalita sa harap, alam nyo, yung mga estudyante nakikinig at sinasabuhay ang salita ni Lord. Nagmamature, sabihin mo, sa katabi mo, mag-mature ka na. Medyo matagal ka na. Para maranasan natin ang pagpapala sa malagong mananampalataya. Amen? Kaya mga kapatid, tayo patuloy na lumago maging sa ating pagbibigay. We have building funds niyan, Operation Bangon, patuloy yung pagbibuild natin ng church sa ating Andrea, yung building natin. Thank you, Lord. At malapit na matapos, patuloy na panalangin, tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay. Maging doon sa ating tithes and love offering. Kaya itaas na natin mga kapatid. Lumago tayo, maging mature tayo in different areas. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Yes, Lord, salamat. Dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin, Lord God. At sa pamagitan ng grasya mo, patuloy kami, Lord, nalalago sa aming karunungan, Lord, pagkilala pa sa iyo, Panginoon. And Lord, alam namin na mayroong naghihintay na reward sa mga lumalagong Kristiyano. Ito yung ilagay mo sa puso namin, maging design namin, naisin namin, Lord, na makapag-aral pa ng iyong salita at isa buhay namin, Lord. Sa lahat ng mga nag-step 1, Lord, i-goal namin na mag-step 2 sa lahat ng mga nag-step 2, Lord. At natapos na ng lahat ng mga classes, Lord, i-goal naman namin ang magturo sa mga kapatid namin, Lord, to make disciples of all nations. Salamat, Lord Jesus, sa mga pagkakataon na to, Lord God, na tinuturuan mo kami, ina-examine namin ang aming mga sarili, Lord, sa mga nakaraang 5 buwan, Panginoon, ng aming pagiging Kristiyano ngayong 2024, Lord. Tulungan mo kami ang naisin namin, Lord, mas lalo pang lumago sa iyo, Panginoon, sa pagkilala sa iyo, Lord God. At patuloy na sumunod, magpatuloy, huwag huminto, Panginoon, maging sa area ng pagbibigay. Kaya, Lord, tinataas namin mga ikapo na to, Lord God, ang mga pagbibigay, pagsunod na to, ang mga paglagong ito, Panginoon, na dati hindi naman kami nakapagbigay. Pero salamat dahil sa grasya mo, Lord, nagpapatuloy kami, Lord, na naniniwala, umaasa sa iyo at nagiging tapat sa pagbibigay sa grasya mo, Panginoon. Kaya, Lord, tinatanggap namin ngayon lahat ng mga pagpapala na inilalaan mo sa mga lumalagong mananampalataya. Aking mga kapatid, tulungan mo kami at pagpatuloy kami, Panginoon. Salamat po, Lord. Tinataas na po namin, Lord God. This month of June, Lord, we claim the month of maturity. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Isang pinagpalang araw, mga kapatid. We are from Prayer Warriors Ministry. Pinapasalamatan natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating Prayer Warriors na kasama natin ngayon upang patuloy na magtuli sa ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon sa patuloy na kalakasan at patuloy na dinaratag niya sa ating Prayer Warriors Ministry upang mag-ikot sa kanyang kaharian. Kaya naman, thank you, Lord. Marami po tayong prayer warriors, yun nga, kasama
na rin po sila pastor, sila sispe, yung mga lingkod nating Panginoon, mga ministry leaders, lahat po ay mga naglilingkod sa ating Panginoon, prayer warriors. Ano nga ba ulit yung prayer warriors yan? Prayer warriors are people who are known for regularly interceding on behalf of others before God. We fight battles through prayer. Every day may mga battle po tayo hinaharap. Kaya pinapanalangin po natin yung mga pagsubok na yun. Ano ba yung battle na yun? Sa health issues, sa broken relationship, provision, protection, ano yung mga battle na yan. At lahat, maraming salamat sa ating Panginoon kasi marami na pong sinagot ang ating Lord. Ayan, marami na pong answered prayers po. At syempre, ayan, sa mga, alam natin na bawat isa meron pong mga prayer requests at habang naghihintay tayo, meron din pong pinangako ang ating Panginoon. At syempre, unang-unang tandaan po natin, patuloy po tayong manalangin. Yan, 4M po tayo, 4M. Unang M, patuloy na manalangin, maniwala, magtiwala, at ang pang-apat ay manatili tayo sa ating Panginoon. Habang naghihintay po tayo sa ating mga prayer requests na sagutin ni Lord, syempre manatili tayo kasi sabi nga po sa kanyang salita sa John 15:5, ang mananatili sa kanya ay patuloy na mamumunga at mananagana. Kaya naman mga kapatid, tapat ang ating Panginoon at sasagutin niya yung mga panalangin natin. Patuloy lang tayo na manatili sa kanya. Kaya mga kapatid, sabayan niyo po kami, manatili ka, aawitin natin ito. Original composition po ito ng ating simbahan. Thank you, Lord! Ayun mo